are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect, nor represent the show's policy, or the views held by the channel or broadcaster. The hosts or its show channel cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program. Happening now, The Explainer, hosted by Arniel Lumbo and Paul Brian Ammer with guest analyst J.R. Delphin. This is brought to you by Marlu's Filipino Asian Restaurant. Okay, sarap. Okay, sarap, sarap. If you want to give the best service or better service to your consumers, you have to make sure that your infrastructure is ready. Sa Iloilo City, ramdam ang pagpapahalaga sa kasaysayan. Makikita ito sa mga museo at mga lumang gusaling tahimik na saksi sa mahabang kuwento na pinagdaanan ng lungsod. Ito ang Calle Real. Sa lugar na to, para kang ibinabalik sa nakaraan. Malinaw na maririnig ang ingay at mararamdaman ang sigla ng Iloilo City mula noon hanggang ngayon. Upang mapanatili ang ganda ng mga makasaysayang gusali sa Heritage District ng lungsod, isinailalim sa underground cabling ang kahabaan ng Calle Real. Dahil dito, nawala ang mga poste at buhol-buhol na kable ng kuryente. Mas malinaw na ngayong makikita ang mga lumang struktura. Ilan din sa mga makasaysayang simbahan at gusali ay napailawan na rin dito sa lungsod, na sa gabi ay mas lalong nabibigyang buhay ang arkitektura. Mas maaliwalas ang paligid, mas litaw ang ganda. Pero alam mo ba na sa likod ng unti-unting pag-unlad ng lungsod ay may isang malaking problema palang kinaharap ang Iloilo noon? Ito ay ang sistema ng kuryente. Ilang taon lamang ang nakalipas, malaking hamon sa Iloilo City ang hindi stable na supply ng kuryente. Mga lumang kagamitan, outdated substations, at mataas na system loss. Kapag mataas ang system loss, may kuryenteng nasasayang bago pa man makarating sa mga consumer. Noong 2020, pumasok ang More Electric and Power Corporation, isang pribadong power distribution utility na nag-take over sa electric supply ng Iloilo City matapos ang halos isang siglong operasyon ng dating distributor. 6 years ago, Congress decided not to renew the franchise of the private DU in Iloilo. It was an opportunity. We saw kung makatulong tayo, why not? Although I've been quite long in the industry already, I was with the transmission, specifically National Grid Corporation of the Philippines. I also put up coal-fired power plant. Having those experiences, transmission and generation, I was asked if I could run the DU in Iloilo. Now, what really shaped more power, why it has grown, is really because of our customer focus. When we started in Iloilo sa More Power, we were just so focused in Iloilo on how to bring back the trust of consumers to the DU. I mean, how could we improve the state of operations, because at the time, brownouts almost every day. And then pag may brownouts, I mean, it goes for how many hours. Customers could then call the hotline, walang sumasagot. There are a lot of problems. I was confronted with that situation when we entered. But I focused on customers in all aspects. Basta sabi ko, trabaho lang. Almost 80-85% was really into facilities. There's no magic. I mean, there's no rocket science even. What you need actually is the infrastructure. If you want to give the best service or better service to your consumers, you have to make sure that your infrastructure is ready. Delivering electricity is not only about having the collectors, the linemen. Well, that's one part. But the other part is that you have to have the appropriate lines. You have to have your correct size transformers. And it needs resources, capital expenditures to make sure that you'll be able to fulfill that promise. Now, if you don't have the resources for that capital expenditure, I'm sorry to say, I mean, it will be a very difficult challenge. This business
is heavy on capital expenditure. Ang ano pa rin, objective pa rin of all of that at the end of the day is to give better service to consumers. We justified it naman to the regulator that even if, we are using put it more expensive equipment but of quality, and we know that this could last longer, we made sure that our facilities are really state-of-the-art for now, because technology keeps on improving. No? But for now, I think this is the best that we could offer. But at the end of the day, all of those are really geared towards consumer satisfaction. We needed to have that system because we want to make sure that we fulfill yung ating promise to consumers that in 15 minutes may response kayo. Matapos ang takeover noong 2020, isa sa mga unang hakbang ay ang pagpapalit ng mga dilapidated o lumang electric meters. Yung mga unang ginawa dito ay yung mga metro, kailangang palitan because there are many meters here in Iloilo City na dilapidated, hindi na gumagana. That's the point of sale, di ba? Siyempre, paano ka makakasingil ng tama kung yung metro tumigil na, hindi na umaandar ng tama, or kung mabilis, di ba? Baka na-overcharge yung customers. Both ways yon, advantage to the customer kung mabilis o mabagal, kung hindi na tama. So, kailangan calibrated. And then, there are many facilities na antiquated, luma na needs rehabilitation and upgrade. Because during the pandemic, na mabuti na lang pandemic because may mga critical equipment na muntik nang mag-overload na. So nagkaroon din ng time to really repair and rehabilitate most of the substations. And then pinalitan ng mga primary lines. Sinimula ng modernisasyon ng power distribution system upang palakasin ang power system sa buong lungsod. Lahat ng mga devices na mga crucial, pinalitan namin. Tapos yung linya, pinalitan namin ito yung wire yung tawag doon, yung insulated na wire. Yung purpose na is may mga ibon, may mga kahoy, hindi siya magkakaroon ng problema. Kasi insulated siya eh. Wala siyang cause na mag-jump yung kuryente sa kabila or pupunta sa ground. Kasabay ng modernization na ito ay ang pag-install ng isang state-of-the-art monitoring system, ang SCADA. Ito yung state-of-the-art namin na system, which is yung SCADA. Ang ibig sabihin ay supervisory control and data acquisition. Makikita dito lahat ng nangyayari sa substation at saka sa labas na linya. May mga monitoring tayo at saka yung switches. Kung ano mangyayari sa buong substation, dito makikita. Kung meron tayong makita may mga problema, maaagapan agad. Sa pamamagitan ng sistemang ito, real-time na minomonitor ng mga engineer ang operasyon ng power grid. Kapag may aberya sa linya, mas mabilis itong matutukoy at ma-actionan. Kapag nasira ang isang substation o may emergency, pwedeng mawala ng kuryente ang libo-libong kabahayan. Sa loob ng ilang oras, pwedeng tumigil ang negosyo, ospital at traffic lights. Pero paano kung may substation na pwedeng dalhin kung saan ito kailangan? Suti ang income siyang private partner. Isa ka manayanayan nga aga sa aton sining nga mga kauturan kag subuman sa aton sining nga mga sumulunod diri sa aton sining nga pagpangalagad sa Happening Now the Explainer sa gihapon. Live kita diri sa Marlus Filipino Asian Restaurant diri sa Pavia, Iloilo kada Sabado, subong adlaw Abril 18, 2026 diri sa aton sining nga pag-inopdanay. And nalang kag kita partner JR sa aton sining nga bisita nga naghatag sa iya sining nga tiyempo agod makakadto kag makig-istorya man sa aton sa mga updates sa aton sining nga merkado. And labi na gid no ining medyo mainit pa nga issue angot man sa mga bulantero sa palibot sa aton sining nga mga merkado diri sa syudad sa Iloilo. Partner JR, good morning. Yes, good morning partner Paul. No? And good morning Iloilo City, Iloilo Province. Kag nalipay kita, no? We're glad that despite siyang kasakoon ni Mama Rizal Mabacquiao, nag-take time siya nga to be ngari siya di mag-guest sa to, no? Sa The Explainer. Kiti dakong issue, no? Ang naging issue Yes. ang markets, no? Kag ang mga rules and procedures sa markets. That's why ari diri subong si Ma'am Marcel for explanation, no? Kag daw tawhay naman, no? Daw na ayos naman nila. Ang congratulations sa Ma'am Marcel, no? Because it's not easy ang pag-settle sini nga mga issues, no? Because again, you have to provide balance, Yes. no? Hindi siya balance, fairness, implementation ng rules. Hindi siya madali. It's not easy to manage. But again, we congratulate si Ma'am Marcel and LEO, the men and women of LEO.
and kay Ma'am Mayor Raisa Treñas, no, for na-settle giman, no, na Yes. nagtaway. It's still probably a work in progress, but at least the way ka na siyang makita ang kinagamo. Correct. No? And good morning, gid, Ma'am Marcel. Good morning, Sir Paul. Good morning, sir. Good morning sa tanan. Ma'am Maricel, gusto lang naton ma-update ang aton sining nga mga viewers, aton sining nga mga listeners subong aga diri sa Happening Now the Explainer. Angot man sa sining aton sining issue sa mga bulanteros sa palibot sa mga merkado naton. So kay na settle na ini, subong nagkalma na ang sitwasyon, bangod niya ti nagligad na ibaluan man naton nya ti kadamo sang mga issue sa palibot, especially sa Iloilo Terminal Market. Kita mo gining gusto nga kadtuan kag baligyan sa mga bulanteros every day, no, amo ning request nila, pero hindi man pwede bangod nga kadamo sang mga vendors man sa sulod nga apektado kon adlaw-adlaw sila magbaligya sa Iloilo Terminal Market. We know nga nag meeting man kamo kaupod sa mga bulanteros, kaupod sa kay former City Councilor Eli Istante nga musubong ang in charge man sa aton sining nga merkado, and naisayran ang ining mga dapat sugilanunan kay dapat isettle sa aton sining nga mga bulanteros sa subong man sa aton sining nga mga vendors sa sulod. Anong update na sinisubong, Ma'am Maricel, angot sining natabo sang sining nga semana? Yes, no, ang city government naton naglatag sang plan para sa aton ng mga volunteers. Amo na siyang ginatawag naton nga market day. Market day sa different public markets. So may different market day ang aton anom ka merkado. Adlaw-adlaw gid with designated nga location and scheduled nga time. Ang aton tanan nga volunteers nga ara sa Iloilo Terminal Market adlaw-adlaw makabaligya sa aton nga anom ka market. Adlaw-adlaw, so masaylo-saylo lang sila, Ma'am Marcel. Yes, sir, because ang aton nga schedule sa Central Market, amo nang ginatawag naton nga Lunisan, every Monday. Sa din na sila nag-plaster? Sa Aldiger Aldiger Street. Street. Oo, 6 p.m. Sa Monday, pwede na sila ka-plaster to Tuesday, 5 a.m. sa morning. Okay. Then, ang martisa naton, amo ni ang Iloilo Terminal Market. Every Tuesday, maka-plaster sila 6 p.m. to 5 a.m. sa Wednesday. Sa tubang gid sang merkado. Tubang sang merkado, bali whole stretch of De Leon Street. De Leon. Ang Harrowbig Market naman, gin-offer natin sa ila nga makabulante sila every Wednesday to Thursday. So mag-start sila 6 p.m. sang gabi to Thursday 12 noon. Then ang Mandurriao Market, amo siyang kahapon, maka-start sila every 6 p.m. sang Friday to Saturday 5 a.m. Then subong adlaw, amo siyang Lapas Public Market every Saturday 6 p.m. to Sunday 12 noon. And the last is the Arevalo Public Market na makaplastar sila sa babaw sang aton parking area. Sunday, alas 12 sang ugto hasta alas 7 sang gabi. Kaysa Arevalo, gamayin dalan na Ma'am Maricel. Yes, wala kita dirang butangan. So, at least dito sa babaw sang parking area, ligwa dito, Yes. makaplastar to sila, sir. So, amenable man sila, ma'am, sa pagplastar nyo sining market day schedule sa mga bulantero naton sa palibot sa mga merkado sa syudad sa Iloilo sa inyo sinipagsinapol sa ila. Anong reaksyon sa mga bulanteros naton? During the consultative meeting, of course, ang aton upo dira, hindi lang volunteers, pati ang aton ng mga market vendors. Yes. Kinahanglan naton balansihon, nga hindi man maperde ang aton mga market vendors sa sulod, and ang aton nga volunteers nga makabaligya man. That's why nag-come up kita na lang sang market day. Kaya hindi man pwede, ang ginahangyutan nila is everyday sa Iloilo Terminal Market. Pero kay syempre, ginabalanse man naton, kay may mga market vendors kita da sa sulod, Yes. nga gahatag man sa ilang solusyon man nga hindi man sila maapektuhan. That's why amo na ang nakamapan naton. Ang mga bulantero nga iban, Ma'am Maricel, nag-a-apply man sila for pwesto, no? Sa markets ta.
Yes sir, ang aton nga mga taga Iloilo City nga transient vendors nato napasulod naman naton. And sila balaan volunteers one of the qualification kasi dapat ara ka sa naka-reside ka sa Iloilo City. City. And our volunteers came from different provinces. So hindi pa sila qualified no unless nga mayara sila parinted diri sa city nga mag-apply for that. Yes sir. And ang volunteers, 'di ba, supposed to be ang ginatawag nga volunteers, may product ka nga Yes. i-trade in dira sa super. So gin-offer man naton dira ang bagsakan naton. Okay. So, bangod sini ma'am, sang sining ginhimo na ninyo subong after sa tong medyo mainit nga natabo sa Iloilo Terminal Market, sa sini nga mga inadlaw, sa nagligad nga mga inadlaw, so far, na-manage ligid nato, no? Kagwala na sang siling naton, abi nga daw nag-violate pa sang mga pagsulundan sa syudad sang Iloilo, Ma'am Maricel? Ang ato na task force clearing team every day ginaya naga-inspection gid kami kag na-clear. So far, medyo tanan sila na nag-guide naman naton nga magkadto gid sa aton nga market day. And gamay na lang ang iban nga wala kabalo. So gina-guide naton gitagaan naton sang schedule, and at the same time halin dira gani sa terminal market ginagaydan din nato sila kung diin nga market. Yes. Kumbaga kung naglatag sila subong, hambala nato sila kag may iban pa gani ginagaydan ginadulong to sila dito sa market nga may market day. Ma'am, i-clear ta lang ang iban nga mga issue no nga do may mga perception bla. Like halimbawa ang mga gin-confiscate nga mga goods no from the volanteros, anong natabo sa maging confiscate nga goods no ging sa area, ging kuha bala sa mga volantero, nagbayad bala sila or what, ano ang natabo sa to sa mga goods nga na confiscate? I-explain ko anay before kita nag-come up dira sa mga confiscation. Yes. Actually, before the task force clearing team nag-immerse gidya, may ara kami nga 2 weeks information dissemination. Okay. Nilibot nato ng tanan nga volunteros through verbal, and at the same time may written kita nga notice. Okay. Nga maga-intense or maga-start ang aton nga clearing after 2 weeks na information dissemination. Then, after that, kung maglibot kami, may ara pagid kami nga let's say 1 to 3 times nga libot sa ila para pahimuson until kita makakonfiscate na. So Okay. kung wala na sila nagapatigid, after 2 times nga libot, kung kayo sa ganit, 3 pa amo na ng time nga ginakuha na lang natin because wala sila nagpati, nag-obstruct pa sila sa dalan, and ginausar pa nila ang sidewalk naton nga storage, and dira sila gabaligya. Okay, so hindi man sila nga pag-abot sa tugling na confiscate dayon no or something like that? Wala, sir. So may fair warning man Yes. sa ila. Actually, sir, before kita na yan nag-start din sa confiscation, 2 weeks na siya nga ginlibot naton isa-isa with kami, may paper trail nga ginahataga notice nga for the next week ma-clearing na gid kami, and probably ma-confiscate ang ilang mga goods. So mga confiscated nga goods naton ginakatuan nila for the following day. Supposed to be may ara na siya yung gawadon gina nila, but subong wala nato naging pagawad. Including atong student nga na-confiscate ang iyang bala, Ma'am Maricel, no, nakuha yaman ang iyang mga produkto to nga na-confiscate. Yes, gikatuan niya gitong rabanos. Wala to yung kamatis, rabanos tong iyaging kuha. Nakuha niya man. Nakuha yaman. Si Ma'am Mia, Si no? Mia. Si Mia. Oh. So, she was able also to get the rabanos, no? Wala siya nagbayad. Wala multa. Wala na to din pabayad kay gin-consider taman ang situation subong Ang aton lang man ipabalo sa ila nga dapat masunod gid sila sa patakaran nga Ang lay down sa government. Nakaistoryahan na yung mga kamo sang Mayo na. Yes, sa lately. kastoryahanay kami actually lawig ang amon storyahanay.
pagpanaog niya dito, so pagkuha niya sang rabanos, ginhatag naman sa iya, nakasuryanay kami. I think very good. So All is well, no? Mayugid. So ining ginkuha nga produkto ma'am nga gin-confiscate kompleto niya kun 50 karabano 50 gining mabalik sa ila. Yes, Mayugid no. Kay bala mo partner JR sa aton sini nga mga listeners sa aton nga mga tagpalamati. Okay, sa may mga may mga nagalaptang istorya nga ti ginpabayad pa sila. May ara man nagambal nga ang gin-confiscate nga mga produkto nagkalaguba na nagaladunot kagun ano pa dira no ang ginambal nila, pero at least subong naklaro naton with Pam Maricel Mabakyaw kati wala gali na kiti ang mga produkto nila kung anong pagkakuha didto ginabutang ini sa storage sa aton sini nga Local Economic Enterprise Office kag kung anong itsura niya sina pagkakuha kag kung ano man ang numero niya sina amo man yang nagabalik sa mga vendors Pam Maricel. Yes, sir. Speaking of ang mga karadunot na kung wala nila ginakatuan. Yes. And after 12 noon, kung hindi man nila makatuan, sir, ginapadala na naton sa Balay Dalayunan. Para mapuslan naman lang. Yes, sir. Mayugid. Ang province subong Maricel, kay concern man ini sang probinsya, kay man hindi lang man concern sang syudad ini kay ang mga bulanteros naton kalabanan sini nagikan sa mga nagkalain-lain nga mga munisipyo sa probinsya sang Iloilo. Kay amo niyang may mga produkto, no? Amo niyang may mga uma nga may mga tanom nga mga ulutanon nga ginadala diri sa syudad sang Iloilo. May plano si Governor Arturo Toto Defensor Jr. nga magtukod sang food terminal para sa probinsya sang Iloilo, and biskan si Mayor Raisa and former Mayor Jerry Treñas nag-acknowledge man sini ka nagpasalamat gid sila asang sining plano man sang gobernador. Anong mambal mo sini Ma'am Maricel angon sining food terminal nga tukuron man sang probinsya para sa mga bulantero? Well, maayo gid kay matipon naton ang mga volunteers naton si sa lugar amo nang ginatawag nga food terminal or bagsakan. Maayo gid ni nga nga plano. Ang bagsakan na ang concept is a wholesale market. Yes. Di ba, Ma'am Maricel, no? So, ang volunteero will bring those mga kaing-kaing dito, no? Dira, in fact, short of auction daw, is import no la. No, nga gina-auction ang mga goods na nga ginabaligya. So, I think dako ng advantage sa mga volunteero, no, kung madayon na inang ginaplano ni Governor Toto Defensor. That is a really good idea, no? Yes, sir. At least may isa kita ka lugar for them, and ang ilang mga bumalakal may katuan. Kung diin din natin maplastar na sila. Before Ma'am Maricel, may bagsakan yang syudad kung tani, no? Ngagin planuhan para sa mga bulantero naton. Ang bagsakan din nato naman ng Iloilo Terminal Market sang una at ilagi na siya, and subong may ara man kita da delivery bay. Ang aton nga volunteers pwede gid dira ginalaw man naton dira nga magbagsak. Provided nga mabagsak lang gid sila hindi sila mag-retail. Na amo na nga Correct. ako nga Correct. amo na nga ako nga gusto Tama ba mangkot kay ay nakita ko da sa may terminal market may cargo bay na siya Yes. no, nga which is probably intended for wholesale market, no. So kung bulantero ka pwede ka da kabagsak like say butan mo be may mga 5 kakakaing kamatis o rabanos, no, pwede mo siya mabagsak, no. Ang mga retail mabakal man simo, something like that. But hindi ka pwede ka baligya like kilo-kilo, no, kiti iyan naman na sang mga naga-retail to sa babaw, no. So amo na dapat ani ang concept which I thought gani nga amo ginamatabo Amo ginadapat. Dira kay terminal market is a bagsakan, so that's why it has a there is a side ganing street na Sa Puentes. Puentes. So there is a side sa Puentes, may dako siya nga terminal. Cargo bay kung sa mga aeroplano, which is actually intended na for bagsakan, no. So I think pwede man na diyan mobra nila if they want to really do that, no. And in coordination sa mga retailers sa babaw, no. And other buyers, no. Pwede kina siguro, no. Like for example mga hotel and restaurants, no. They want to buy para kay Sir Jake sa Marlos.
No, kung may bagsakan na, si Jake may banquet tabi, no? Na timingan niya may banquet. So, Yes. you can buy like a sack of potato or something like that. Dira, no? Kung dira, ang kuha mo na klase nga proseso. So, amenable makamusina, Ma'am Maricel, nga muna. Yes, sir. Ideally, amo na tani ang dapat. Makadto sila diri sa Iloilo City, kadto sila sa delivery base naton, mabagsak lang dira, wholesale. Amo na dapat dira makadtong Ilasuki or from there, i-deliver nila ang ilang mga goods in a wholesaler, Kaysa una mo mana, Ma'am Maricel. Yes, sa una mo una. mana. So, since na ubra na yan, daw gusto na nila mag-retail ito sa Gwa, no? For a specific period of time. Daw muna. So, I think pwede na ma-organize nila, no? Sa mga bulantero, kag sang iliyo, no? Nga may ara kita, pwede mo na ganin mo. Yes. Ubra nga daw auction mo. Nga gina-auction la. Like, depende mo na sa pag-organisa, no? I think True. sina Ma'am Maricel is also open to that, no? Like, say, for example, ma-coordinate mo lang na sila sa Elio, mambal sila nga may maabot kami da isa ka jeep nga kamatis or something like that. Then pwede ma-auction gid sang Elio, no, under sa supervision sang Elio, no. Pwede gid, sir. Pwede gid. Actually, naghambal pa gani ang Market Vendors Association na mabulig sila. Mabulig sila nga may mga supplyan man sila sa mga goods nila sa babaw sa sulod sang super. And amo na ang ginsolusyonan taman ang gusto nila nga mag-retail. That's why nagmartisan kita. Dira Yes. sila malatag sang retail nila nga baligya. Actually kanami na tani isang beauty bala partner JR sang sining pagbaligya kay sa tuod lang ang mga bulantero dapat wala ini nagakompete sa mga Retailer. sa mga retailers, yes, sa tama mga merkado, sa mga nagabaligya sa sulod sang merkado. Ang beauty sini kun may ara na sang food terminal giman ng probinsya sang Iloilo, ibagsak lang diri sang mga taga-probinsyang produkto nila. And ang mga taga-merkado naton diri sa syudad, mga taga-super, taga-sentral, taga-haro, taga-lapas, amo na ning mangumpra, mabakal sa food terminal. So, mabuhi sila, kakada isa sila mabuhi, kiti amo maning ginambal nila, ngati may mga kabataan sila ginapaeskwela, may pamilya sila ginasuportahan, rason niya ti mabuhi sila, pero kung naga-retail man sila sa sagwa, amo niyang medyo mabudlay, no? Sa aton sini nga mga market vendors man sa sulod, bangod niya ti naga-kompetensya na sa aton sini nga mga merkado. Pero ti sa gyapon ang syudad, bangod niya very considerate ang aton sining alkalde diri si Mayor Aiza Treñas, nagpangita gyapon sang paagi agud ma-accommodate ang mga bulanteros sa bilog nga Sibana, no, sa kalain-lain naton nga merkado sa syudad sang Iloilo para lang, no, nga mga kabaligya sa gyapon sila apisar ngati nagakompetensya sila sa aton nga mga vendors partner. Si Mayor Raisa, I think isa sa pinaka-compassionate nga mayor, no? In fact, do amo lang na ginapaminsan niya all the time, no, paano makabulig sa pumuloy, especially sa those who are really in need, no. In fact, like kung imo na lang tawo, no, sa entire Philippines, kita ang pinakauna nga naghatag sang fuel subsidy sa mga tricycle drivers. True. No, we were even ahead of the national government. And now may mga subsidy man kita sa sa mga jeepney drivers, and may Atipan Center, no, which is the centerpiece ng public service ni Mayor Raisa, no, for social services. So I think wala gid sang ginapaminsa si Mayor Raisa nga that would detriment the marginalized sector of the society sa Iloilo City. But ara gid yan, no? In fact may community kitchen naman gani, no? Yes. Because of this crisis. So kumbaga ang mindset ni Mayor Raisa ara gid sa pagbulig sa mga pigado, no. So wala gid na sa gasulod nga anti-poor or what or something like that, no, wala gid. But ang sa case ang mabulantero, we have to establish order, no. Correct. In fact, gin-search ko na sa Google, Gin-Google ko na, gin-chat GPT ko kung ano gid ang primary role sang government, no. Why government was formed sa una? Because to establish order. Amo gani ang pinakauna nga pinaka-major roles ng gobyerno. Kaya otherwise makinagamo kita, no. True. That's why nga gin-establish gani ang gobyerno para may order ang mga pumuluyo, ang susyudad. Kaya kung wala sang gobyerno, wala order pa na gusto na lang kita.
Kaya like halimbawa, kung ara da sila butanta pasugtan mo na sa adlaw da o some period of time, who will stop other people from say maglatag sa diversion area. True. O maglatag sa to sa kung diin no nga area. Why sa makastop? Because they will cite that as precedent, no? Yes. Ginalaw you to ganito Tama. siya, no? Nga hindi yo kami di pag-allow, no? Pigado man kami, muna, something like that. Ako na feel ko gid ang balatsagon sa mga bulante. Kaya gabulante kami sa una. Gaupod ko sa una sa parents ko. Kaya nagabulante kami sang nipa naman sa una nga mga nabaligya. From Pontevedra, ginalibot naman na siya. No? So different towns, different market days na. That's why ang concept ko sang bulantero is that hindi ka na permanente. Yes, no? tama na. Kung ang tindang adlaw, amo nang imo pag-abot da kag pagbulante. Tama. No, so una labot to kami sa mga streets sa tapas. Kay desire hindi siya town center pero marketplace din siya. No, like sa Dumaraw, Dakuton. Na Dakuton is not is barangay na siya pero dako siya nga barangay sang Dumaraw nga may marketplace man. So gabulante ka man da. So makita mo na amo ginayang life sa bulantero. Yes. But if you opt for permanent, nga adlaw-adlaw kada, pwesto na iya. Pwesto. No, pwesto Correct. na. Tama So, there's a difference between that. And ang city government, amo nang nag-regulate sina. Tama na, partner, no? Sakto, Kag nakita naton ang syudad sang Iloilo gina-stretch paganing layi, partner mo, no? Kung sa ano bla ang layi ta diri ginabenta pa, ginabawod ta pa bangod nga gusto naton nga ma-accommodate ni sila kay ba hindi kita gusto nga ang tawo nagambal nga ti ginapagutman sila or ano pagid ginambal sang tawo sang even though nga ti kung panumdum mo naton pumuluyo niya sang probinsya, hindi na niya pumuluyo ni Mayor Raisa Treñas pero ti si Mayor Raisa bangod niya Iloy, bangod niya nanay, no? Ang iya bala tiyagon bala para sa pumuluyo para sa tawo nagagwa gid partner rason niya ti sige lang, no? Basta nga mahatagan man sila tsansa nga magpangabuhi sa aton sini nga mga merkado sa matag adlaw o although nga gipalibot lang sila sa mga market naton basta may kahigayunan sila nga magbutang man sang ila sini nga baligya sa mga merkado naton sa palibot sang syudad sang Iloilo. Although nga ti hindi lang adlaw-adlaw nga dira sila sa Iloilo Terminal Market nga muna yang gusto kung tani sa aton sini nga mga bulantero. At least, no? Win-win solution, partner, no? Nataga naton sa solusyon. Like para sa Iloilo, always open for dialogue, Correct, always open correct. for conversation, no? Amo nang ginakuha man ni Mayor Raisa that tanan pwede man istoryahan, Yes. no? So out of that conversation, out of dialogue, may imobra kagid nga solusyon like paruning market days, no? Tell me kung diin ang syudad sa Bilog Pilipinas may amo niyo. Correct, For bulanteros, Tama no? That gina-providean sila sang adlaw in different districts nga makabaligya sila at least on a daily basis na gani, no? Only that saylo-saylo lang sila, no, para matawhay. Do wala pa ko kita sang syudad, no, nga nag-obra sini, no? Nga may gidya sang amo na nga, no. In fact damo ko nakita ang city amo man damo man problema, no, gamo man sila but we're not able to provide Yes. such kind of solution or remedy nga tanan mayara sang oportunidad, no, nga makanegosyo sa syudad. Tama na, no? partner. I think dira ako nagasaludo sa kay Mayor Raisa Treñas, no, kag kay Ma'am Maricel, to the men and women of Iloilo nga kumbaga wala nilaging shutdown, Yes. no, wala nilaging shutdown that kung imo na lang taon it could have been shut down. Correct. No, kay because order lagi na yan, kita, may hindi lagi kasambuan mo. eh. But because of compassion, no, ginobrahan gid sang pagi na which is again I hope nga aton nga mga bolontero are now amenable to that and okay na bla do tanan Correct. mabuhi man until such time nga siguro malabot kini Governor Toto Defensor ang Bagsakan Center or terminal, Yes. food terminal, no, nga ginahandom sang probinsya. Correct. No. Kaya I That is think correct. ang food terminal is also one way, no. I'm not sure kay wala mo istorya kay Gov o tama nagaplano sina, no. But I think it's really a need for agricultural producing province, no, like Iloilo. Yes.
to scale up the production, no. Dako ni siya nga bagay ang bagsakan for scaling up ang mga produce, no. Because pwede mo na ni butangan later on sang say cold storage, no, Yes. something like that, no, for magadako nimo because diri ko nakita nga wala kita sang scale sang production sang aton nga mga produkto, no. Like halimbawa nagligad to daw last year, may nangita di sang mga kilala ko nangita sa sang kalamansi. No, kalamansi kay di gina-process nila sa Cavite, kag gina-export, no. So ngita sa kalamansi but they're looking for tonelada kalamansi. No, so though hindi kita ka provide, no, sang sa amo na nga scale sang volume sang agricultural products, no. That's why also mo na blang issue nga kung may ara kita sina kag may ara damo sang posibilidad na dayon nga matabo for mga May mga opportunities, sa mga mangunguma naton, Yes. kag sa mga bulanteros naton. Tama. Dako na namo nga like may makadtuda o kinanglan Correct. sang muni kinanglan sang muna kay because there will be a place nga nakadtuan Yes. nila for bagsakan, no. Tama gid, no. Kag akon partner na namian ako kay sangin pamangkot man blang gobernador angot sa mga bulanteros ngati ginano sila, gin-regulate sila sa syudad. Ang sabat sang gobernador is respect the law, no. Respetuhon ang layi, respetuhon ang kasuguan. That is why ngati ang aton sini nga probinsya kang syudad sang Iloilo nagabuligay, no, agud madres ang ining concern niya ini, agud nga matagan gid sang long term nga solusyon ang ining problema nga nag-abot man sa mga bulanteros naton kag subong man sa aton sini nga mga market vendors sa may syudad iya sang Iloilo. Kag nagapati kita partner, no, Mama Maricel, ngati magapadayon, no, ang ining partnership man sa syudad nga probinsya sang Iloilo agud nga ti ma-address ang ining mga problema nga ini sa aton sini nga mga bulanteros ug subong man sa mga market vendors sa syudad sang So Iloilo. pero last pamangkot kay so ang aton sitwasyon move on na kita, Ma'am Maricel. Yes. Amo na ako nga last nga question, no. Padayon. Ma-move on na kita, padayon na kita. Padayon kami. And during the consultative meeting gani with the Yes. vendors, always kita gahabal na sila ga. Istorya gid kita na sa ila nga. We need a balanced business. Hindi Yes. lang kamo mabuhi, hindi lang ang market vendors Correct. sa sulod. Kinahanglan balansihon naton. Kag dapat patihon gid naton ang layi. Correct. Nag-implement lang kita and dapat sila ari di sa syudad sang Iloilo para wala chaos, Yes. wala problem, dapat masunod gid sila. Tama na. Kay isa na mention niya rin ni partner JR ngati wala sang iban siguro nga syudad, no, nga kaangay sini kiti kun iban ni nga syudad basi kon displaced na gid ni sila, no, tabugo na gid sila kiti ipatuman ang layi mo, ipatuman ang kasuguan o galing kiti ang Iloilo City bangod yati si Mayor Isa Trañas ang balatsagon para man sa tawo, balatsagon sang isa ka iloy, isa ka nanay. That is why ngati ginakomodar sila sa gihapon sa aton sini nga mga merkado. So congratulations sa Local Economic Enterprise Office naton partner JR kay subong man sa leadership ni Mayor Isa Trañas bangod man sa solbar, no, sa sining makabig naton, no, pagtilaw sa aton sining mga merkado man diri sa syudad sang Iloilo. Dira mo na mabalaan ang mayo nga leader Yes. kung may mga ginasulbar sa nga Correct, problema correct. o challenges, no. Pero kay bala mo kung tawhay lang te hindi ka sige lang. Pero dira mo mabalaan, no, ang leader like Ma'am Maricel, leading and managing, no. Hindi lang basta nag-lead ka but Yes. gina-manage mo pagid, no. So important na katama ang knowledge and skills sang isa ka department head in leading and managing the department, no. And amo lang may isa lang gigugali ka, no, nga medyo na kuan nga tong documentation na uli kita, no. Daw medyo dito lang nagkaroon sang perception siguro ang mga pumuloy nga daw dugin gabi-grabe gid because nauli kita sa bat. No, wala daw nauli kita sa bat, nauli ka mo pagwa sang mga Yes, sang mga tama. videos, Tama. no, nga
kati kung imo lang taon ang mga una nga mahugnat, Correct. partner. Tama na, tama nga na. do yung panghaboy gitong mga kwan Correct, mga correct. do matyaga ko do may tao si Mama Maricel to nga may dalab lang pero kita mo sa Manila gina panglampus pang kwan na do I think that created the una nga ma-impression, no, but Sang nasabat. eventually nakita taman nga why man, no. Yes. In fact, bation naman sa video, no? But I think next time, may suggestion ko is for really good, proper documentation, no? For, para may fairness man ang presentation sa publiko. No? Okay? Because nabatian ko man sa mga videos, no? Matay kasi, nga ang mailiyo do katawa isang magambal ang mga gina-apprehend among gachabaw bla so I think next time, no, if there's an operation for the Ilio to really document, no, because not only for the protection sang mga Ilio personnel but also para makita man sa publiko nga Yes. Tama. ang atong gobyerno wala ga pang haras, wala ga pang sakit, wala ga pang something like that. Wala ka pamigos na para makita man siyang mga pumuluyo in fairness nga muna because sometimes pag hindi makita magkaroon siya ng impresyon Sakto na. so I think amo lang na ako man nakita nga daw medyo may kulang kita gamay sa Ilio in properly documenting it from the start, no. So daw I think meron ka man videographer Sir, complete. Galing kayo Mayo gid. una lang gid. no, galing kay ba siya nagsako so bali muna siguro sa sunod ari kami di karon di wala daw muna ma-implement kami sang sang clearing operation so ari muni na daw muna bla Yes. katatlo na muni nga remind daw muna bla daw clear gid from the start because these things subong na to nabalan nga mugali na, no, nga wala da na sigida na apprehend but gina clear May warning. but gina fair warning tatlo pa kalibot Yes. bago sila i-clearing, no. And may kami sir, may notice kami before kami siya. Naghatag kami sang paper. Trail, para sa ila. Na mayugid, no, kag isa pa partner JR sa subong with the advent of social media, no, makita naton once maulihi gani post, no, example na post tong problema kag naulihi post yang sabat, no, mas damo gid ya sang tawo, no, nga mambal nga ti sala sang ginareklamo, sala sang syudad, sala sang LEO, abangon niya ti wala gilayon ma-post o kung makita ang sabat, no. Amuning pinaka-importante ang tiyempo bla. Iti bisan isa lang ka oras, 2 ka oras nga wala masabat, ang problema sigurado damo niya mambal nga ti nagkulang or may sala, may kasaypanan, pero sa pagkamatod wala man gali, no. Kay tina-notice naton sang pila na ka inoras na nagligad sa nasabat sang Local Economic Enterprise Office sa syudad sang Iloilo ang problema na address man kag nahangpan sang tawo nga ti kapila na gali sila ginwarningan kag amo na to yung tiyempo nga kung sa diin ginpangkuha ng ila sini nga baligya kay man kapila na ginwarningan wala gid magpati sa aton sini nga mga taga Local Economic Enterprise Office kag sa ASISU, no, Mama Maricel, no, nga nag-implementar man sang pag-kumpiskar sang ila sini nga mga baligya. So subong, no, sa number ni partner JR, move on na kita, no. Madamo pa sang kinanglanon nga obrahon ng aton sini Local Economic Enterprise Office sa syudad sang Iloilo sa aton man nga mga merkado publiko diri sa may syudad naton partner JR. Yes. Thank you, Ma'am Maricel. Again, congratulations. And I hope tuloy-tuloy ng pag-move on. No? Yes. Tama gid. Partner JR, thank you so much gid sa aton sinibisita Ma'am Maricel Mabakyaw sang Local Economic Enterprise Office sa syudad sang Iloilo. Subong nga aga sa paghatag man sang kasanagan sa aton sini nga mga viewers kag listeners diri sa Happening Now the Explainer. Partner JR, pwede naton ma-hype ang sunod naton nga guest, no? This kita mag-break. Yeah. Ma-hype naton kung anong mangin topiko naton after kay Ma'am Maricel. Partner? Tiyang ato nga sunod nga guest, no, ang ila naman niya nga kwan is about properties. So property listing, no. Amo Yes. ni actually amo ni ako tani gusto nga obrahon. Gani kita sa ikasara. So now she has this. Yes. So interviewon ta siya after Ma'am Maricel, no, after the break. Because exciting ni nga mga properties ang ila, no. Not only here, Yes. but also from other places, no. Global properties, no.
amo na. So I think it's a listing na daw parehas ang mga dalagkuan ng mga lamudi, mga Yes. munabla, nga mga types ang online listing, no. Siya nga to nga maging bisita, siya na lang ma-discuss Yes. kung what Yes. ano ang ilang mga gina-offers sa ilang nga company. Yes. Sa aton yung mga listeners and viewers, standby, balik kami sa hindi lamang madugay. There is happening now, the explainer. Standby. Ma'am, thank If you want to give the best service or better service to your consumers, you have to make sure that your infrastructure is ready. Sa Iloilo City, ramdam ang pagpapahalaga sa kasaysayan. Makikita ito sa mga museo at mga lumang gusaling tahimik na saksi sa mahabang kuwento na pinagdaanan ng lungsod. Ito ang Calle Real. Sa lugar na to, para kang ibinabalik sa nakaraan. Malinaw na maririnig ang ingay at mararamdaman ang sigla ng Iloilo City mula noon hanggang ngayon. Upang mapanatili ang ganda ng mga makasaysayang gusali sa Heritage District ng lungsod, isinailalim sa underground cabling ang kahabaan ng Calle Real. Dahil dito, nawala ang mga poste at buhol-buhol na kable ng kuryente. Mas malinaw na ngayong makikita ang mga lumang struktura. Ilan din sa mga makasaysayang simbahan at gusali ay napailawan na rin dito sa lungsod, na sa gabi ay mas lalong nabibigyang buhay ang arkitektura. Mas maaliwalas ang paligid, mas litaw ang ganda. Pero alam mo ba na sa likod ng unti-unting pag-unlad ng lungsod ay may isang malaking problema palang kinaharap ang Iloilo noon? Ito ay ang sistema ng kuryente. Ilang taon lamang ang nakalipas, malaking hamon sa Iloilo City ang hindi stable na supply ng kuryente. Mga lumang kagamitan, outdated substations, at mataas na system loss. Kapag mataas ang system loss, may kuryenteng nasasayang bago pa man makarating sa mga consumer. Noong 2020, pumasok ang More Electric and Power Corporation, isang pribadong power distribution utility na nag-take over sa electric supply ng Iloilo City matapos ang halos isang siglong operasyon ng dating distributor. 6 years ago, Congress decided not to renew the franchise of the private DU in Iloilo. It was an opportunity. We saw kung makatulong tayo, why not? Although I've been quite long in the industry already, I was with the transmission, specifically National Grid Corporation of the Philippines. I also put up coal-fired power plant. Having those experiences, transmission and generation, I was asked if I could run the DU in Iloilo. Now, what really shaped more power, why it has grown, is really because of our customer focus. When we started in Iloilo sa More Power, we were just so focused in Iloilo on how to bring back the trust of consumers to the DU. I mean, how could we improve the state of operations? Because at the time, brownouts almost every day. And then pag may brownouts, I mean, it goes for how many hours. Customers could then call the hotline, walang sumasagot. There are a lot of problems. I was confronted with that situation when we entered. But I focused on customers in all aspects. Basta sabi ko, trabaho lang. Almost 80-85% was really into facilities. There's no magic. I mean, there's no rocket science even. What you need actually is the infrastructure. If you want to give the best service or better service to your consumers, you have to make sure that your infrastructure is ready. Delivering electricity is not only about having the collectors, the linemen. Well, that's one part. But the other part is that you have to have the appropriate lines. You have to have your correct size transformers. And it needs resources, capital expenditures to make sure that you'll be able to fulfill that promise. Now, if you don't have the resources for that capital expenditure, I'm sorry to say, I mean, it will be a very difficult challenge. This business is heavy on capital expenditure. Ang ano pa rin, objective pa rin of all of that at the end of the day is to give better service to consumers. We justified it naman to the regulator that even if, I mean, we are using put it more expensive equipment but of quality, and we know that this could last longer, we made sure that our facilities are really state-of-the-art for now, because technology keeps on improving. But for now, I think this is the best that we could
offer. But at the end of the day, all of those are really geared towards consumer satisfaction. We needed to have that system because we want to make sure that we fulfill yung ating promise to consumers that in 15 minutes may response kayo. Matapos ang takeover noong 2020, isa sa mga unang hakbang ay ang pagpapalit ng mga dilapidated o lumang electric meters. Yung mga unang ginawa dito are yung mga metro, kailangang palitan because there are many meters here in Iloilo City na dilapidated, hindi na gumagana. That's the point of sale, di ba? Siyempre, paano ka makakasingil ng tama kung yung metro tumigil na, hindi na umaandar ng tama, or kung mabilis, di ba? Baka na-overcharge yung customers. Both ways yon, advantage to the customer kung mabilis o mabagal, kung hindi na tama. So, kailangan calibrated. And then, there are many facilities na antiquated, luma na needs rehabilitation and upgrade. Because during the pandemic, na mabuti na lang pandemic because may mga critical equipment na muntik nang mag-overload na. So nagkaroon din ng time to really repair and rehabilitate most of the substations. And then pinalitan ng mga primary lines. Sinimula ng modernisasyon ng power distribution system upang palakasin ang power system sa buong lungsod. Lahat ng mga devices na mga crucial, pinalitan namin. Tapos yung linya, pinalitan namin 3-wire yung tawag doon, yung insulated na wire. Yung purpose na is may mga ibon, yung mga kahoy, hindi siya magkakaroon ng problema. Kasi insulated siya eh. Wala siyang cause na mag-jump yung kuryente sa kabila or pupunta sa ground. Kasabay ng modernization na ito ay ang pag-install ng isang state-of-the-art monitoring system, ang SCADA. Ito yung state-of-the-art namin na system which is yung SCADA. Ang ibig sabihin ay supervisory control and data acquisition. Makikita dito lahat ng nangyayari sa substation at saka sa labas na linya. May mga monitoring tayo at saka yung switches. Kung ano mangyayari sa buong substation, dito makikita. Kung meron tayong makita kung may mga problema, maaagapan agad. Sa pamamagitan ng sistemang ito, real-time na minomonitor ng mga engineer ang operasyon ng power grid. Kapag may aberya sa linya, mas mabilis itong matutukoy at ma-actionan. Kapag nasira ang isang substation o may emergency, pwedeng mawala ng kuryente ang libo-libong kabahayan. Sa loob ng ilang oras, pwedeng tumigil ang negosyo, ospital at traffic lights. Pero paano kung may substation na pwedeng dalhin kung saan ito kailangan? If you want to give the best service or better service to your consumers, you have to make sure that your infrastructure is ready. Sa Iloilo City, ramdam ang pagpapahalaga sa kasaysayan. Makikita ito sa mga museo at mga lumang gusaling tahimik na saksi sa mahabang kuwento na pinagdaanan ng lungsod. Ito ang Calle Real. Sa lugar na to, para kang ibinabalik sa nakaraan. Malinaw na maririnig ang ingay at mararamdaman ang sigla ng Iloilo City mula noon hanggang ngayon. Upang mapanatili ang ganda ng mga makasaysayang gusali sa Heritage District ng lungsod, isinailalim sa underground cabling ang kahabaan ng Calle Real. Dahil dito, nawala ang mga poste at buhol-buhol na kable ng kuryente. Mas malinaw na ngayong makikita ang mga lumang struktura. Ilan din sa mga makasaysayang simbahan at gusali ay napailawan na rin dito sa lungsod, na sa gabi ay mas lalong nabibigyang buhay ang arkitektura. Mas maaliwalas ang paligid, mas litaw ang ganda. Pero alam mo ba na sa likod ng unti-unting pag-unlad ng lungsod ay may isang malaking problema palang kinaharap ang Iloilo noon? Ito ay ang sistema ng kuryente. Ilang taon lamang ang nakalipas, malaking hamon sa Iloilo City ang hindi stable na supply ng kuryente. Mga lumang kagamitan, outdated substations, at mataas na system loss. Kapag mataas ang system loss, may kuryenteng nasasayang bago pa man makarating sa mga consumer. Noong 2020, pumasok ang More Electric and Power Corporation, isang pribadong power distribution utility na nag-take over sa electric supply ng Iloilo City matapos ang halos isang siglong operasyon ng dating distributor.
6 years ago, Congress decided not to renew the franchise of the private DU in Iloilo. It was an opportunity. We saw kung makatulong tayo, why not? Although I've been quite long in the industry already, I was with the transmission, specifically National Grid Corporation of the Philippines. I also put up coal-fired power plant. Having those experiences, transmission and generation, I was asked if I could run the DU in Iloilo. Now, what really shaped more power, why it has grown, is really because of our customer focus. When we started in Iloilo sa More Power, we were just so focused in Iloilo on how to bring back the trust of consumers to the DU. I mean, how could we improve the state of operations? Because at the time, brownouts almost every day. And then pag may brownouts, I mean, it goes for how many hours? Customers could then call the hotline, walang sumasagot. There are a lot of problems. I was confronted with that situation when we entered. But I focused on customers in all aspects. Basta sabi ko, trabaho lang. Almost 80-85% was really into facilities. There's no magic. I mean, there's no rocket science even. What you need actually is the infrastructure. If you want to give the best service or better service to your consumers, you have to make sure that your infrastructure is ready. Delivering electricity is not only about having the collectors, the linemen. Well, that's one part. But the other part is that you have to have the appropriate lines. You have to have your correct size transformers. And it needs resources, capital expenditures to make sure that you'll be able to fulfill that promise. Now, if you don't have the resources for that capital expenditure, I'm sorry to say, I mean, it will be a very difficult challenge. This business is heavy on capital expenditure. Ang ano pa rin, objective pa rin of all of that at the end of the day is to give better service to consumers. We justified it naman to the regulator that even if, we are using put it more expensive equipment but of quality, and we know that this could last longer, we made sure that our facilities are really state-of-the-art for now, because technology keeps on improving. But for now, I think this is the best that we could offer. But at the end of the day, all of those are really geared towards consumer satisfaction. We needed to have that system because we want to make sure that we fulfill yung ating promise to consumers that in 15 minutes may response kayo. Matapos ang takeover noong 2020, isa sa mga unang hakbang ay ang pagpapalit ng mga dilapidated o lumang electric meters. Yung mga unang ginawa dito are yung mga metro, kailangang palitan because there are many meters here in Iloilo City na dilapidated, hindi na gumagana. That's the point of sale, di ba? Siyempre, paano ka makakasingil ng tama kung yung metro tumigil na, hindi na umaandar ng tama, or kung mabilis, di ba? Baka na-overcharge yung customers. Both ways yon, advantage to the customer kung mabilis o mabagal, kung hindi na tama. So, kailangan calibrated. And then, there are many facilities na antiquated, luma na needs rehabilitation and upgrade. Because during the pandemic, na mabuti na lang pandemic because may mga critical equipment na muntik nang mag-overload na. So nagkaroon din ng time to really repair and rehabilitate most of the substations. And then, pinalitan ng mga primary lines. Sinimula ng modernisasyon ng power distribution system upang palakasin ang power system sa buong lungsod. Lahat ng mga devices na mga crucial, pinalitan namin. Tapos yung linya, pinalitan namin 3-wire yung tawag doon, yung insulated na wire. Yung purpose na is may mga ibon, may mga kahoy, hindi siya magkakaroon ng problema. Kasi insulated siya eh. Wala siyang cause na mag-jump yung kuryente sa kabila or pupunta sa ground. Kasabay ng modernization na ito ay ang pag-install ng isang state-of-the-art monitoring system, ang SCADA. Ito yung state-of-the-art namin na system, which is yung SCADA. Ang ibig sabihin ay supervisory control and data acquisition. Makikita dito lahat ng nangyayari sa substation at saka sa labas na linya. May mga monitoring tayo at saka yung switches. Kung ano mangyayari sa buong substation, dito makikita. Kung meron tayong makita may mga problema, maaagapan agad. Sa pamamagitan ng sistemang ito, real-time na minomonitor ng mga engineer ang operasyon ng power grid. Kapag may aberya sa linya, mas mabilis itong matutukoy at ma-actionan. Kapag nasira ang isang substation o may emergency, pwedeng mawala ng kuryente ang libo-libong kabahayan. Sa loob ng ilang oras, pwedeng tumigil ang negosyo, ospital at traffic lights. Pero paano kung may substation na pwedeng dalhin kung saan ito kailangan?
if you want to give the best